Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Meron kayong reaksyon na tila marami talagang sinasabi ngayon ng dating Senate President na controversial at yun nga, napapatulang-patuloy, pati ng Malacanang nag-react tungkol dyan. Ano ba ang tingin nyo dyan na parang akala nila tatahimik na after nung maayos yung gulo sa Senado, maingay pa rin po si Senator Alan? Ganito po, no? Yun na lang ang magagawa niya kasi dahil alam niya, no? Tanggap niya na natatanggal siya. Pero ito pong situation, si Cayetano, kailangan magbantay pa rin yung mga senador sa mayorya dahil ano yan, hindi nauubusan niya ng mga gimmick para gumawa ng gulo at eksena at pigilan primarily yung impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya kailangan magbantay pa rin. Yeah. So, dapat magbantay, dapat alisto. Ang payo ng kapatid niya kanina, no, na PTV General Manager ngayon ay tama na, parang sinasabihin niya yung kapatid niya. Yung iba, sinasabi naman ng mga nasa social media, wag daw na masadong patulan din ng ilang personalities yung bawat sabihin ni Senator Cayetano. Agree ba kayo doon? O yung magbabantay pero at the same time, wag na masadong patulan? Hindi po, no? Kasi hindi naman titigil yan si Alan kahit di mo yun pansinin. So pag hindi mo siya pansinin, matatalo ka. Kaya eto kanina, yan, finailan ko siya ng kaso ng cyber libel because of the rogue committee hearing. Kasi wala silang parliamentary immunity doon ni Marcoleta doon sa ginawa nila na yon. Tapos yung final ng Tindig Pilipinas doon sa obstruction of justice. Yan yung mga consequences nung ginawa niya. Kasi alam niyo to si Cayetano, ilang beses niya ginawa yung mga ganyang gimmick pero walang consequence yan sa kanya. Kaya akala niya ay pwede lang niyang gawin at gawin. No? Kaya ito ngayon, para malagay naman siya sa lugar kahit paminsan sa buhay niya. Okay. Sir, balikan ko po yung sinasabi ninyo na wala kasi siyang parliamentary immunity doon. Kasi di ba ipinupush talaga nila na nung time na yon sila pa rin yung legitimate na Blue Ribbon Committee dahil ang contest nila noon, siya pa rin naman yung Senate President at that time Yung sinasabi niya na yon, hindi naman ibig sabihin na kahit ulit-ulitin niyang sabihin, magkakatotoo. Hindi po. Yan yung kanyang assertion. Pero maliwanag nung June 3, na session, dineclare na all positions vacant. That was a valid quorum and that was a valid motion na simple majority lang ng senators present ang kailangan. So kahit na anong gawin niya, tanggal na siya sa pwesto. Tanggal na rin sa pwesto si Marcoleta. Ngayon, yung pag-appoint ng mga committee chairman, ganun din. Bukod sa tinanggal na si Marcoleta, nag-appoint na ng bago si Senator Erwin Tulfo. Kaya wala silang authority to conduct the committee hearing on June 4. And proof of that is yung mismong Blue Ribbon Committee staff, hindi nga sila sinipot. Ibig sabihin, alam nila kung sino talaga yung legitimate at kung sino yung rogue. At ito na nga, sila Cayetano yon. Pinilit nila Diba? Kaya wala silang parliamentary immunity. Sir, yung sinasabi po ninyo kanina na yung majority ng Senate dapat maging cautious pa rin kasi baka mamaya pigilan nitong si Senator Alan Cayetano yung impeachment. Paano po? Pwede bang gawin yun? Pwede pa bang pigilan yun? Kasi, tapos na yung pre-trial conference ngayon at mukhang base po dun sa mga reports, tuloy-tuloy na rin siya on July 6. Meron pa bang ibang pwedeng maging batayan para mapigilan yung impeachment? Ganito po, sooner or later magtutuloy-tuloy yung impeachment trial. Tama po kayo dyan. Pero wag natin i-underestimate si Cayetano kasi napaka-creative yan niya nung kanyang mga pagkasalbahe. No? Hindi yan nauubusan ng gimmick. Kaya wag natin i-underestimate kasi tayo, mga ordinaryong tao, hindi natin maiisip yung naiisip niya. Kita nyo yung ginawa niyang gimmick na gumawa sila ng shooting incident doon sa Senado at kiniklaim niya with a straight face
sa mamamayan na sinugod daw yung Senado. Sinugod. Alam na nating lahat na hindi at walang sumugod. Pero siya, he will try to gaslight everybody still. Tayo hindi natin naisip yun, yung mga ganong klaseng skandalo na gagamitin niya to protect his interest. So, ganyan si Cayetano. Now, ang pinakang importante dito is maging accountable siya doon sa kanyang mga krimen na ginagawa at sa mga kamalian niya. Kaya ito po ang ginagawa natin. Good evening, Senator. Si Chicky Vergel po ito. Ano po sa tingin nyo ang pinakarason o pinakadahilan po kung bakit isinasangkot po kayo dito sa issue na to na tumanggap daw kayo ng pera para suhulan yung International Criminal Court? Ano po talaga ang mapapala nila dito? Kung maalala po ninyo, nung unang nilang inilabas ito, nung Pebrero, sa kalagitnaan po ng confirmation of charges hearing. Of all the days in the world, yun pa nila ginawa. At lumalabas dito, October pa sila last year, nakikipag-ugnayan kina Baligod, kina Mike Defensor. Kaya talagang prepare nila ito. So there was a destabilization component doon dahil before EDSA anniversary, ginawa yung kanilang expose. Tapos, kasagsagan ng confirmation of charges hearing sa ICC, ibig sabihin, talagang gusto nilang maging obstacle itong mga kanilang mga paratang doon sa proceeding sa The Hague. At hindi ako magtataka kung pag nagsimula na yung trial ay gagamitin niya ng mga defense lawyers ni Duterte para sirain yung prosecution. Sasabihin nila, binayaran niyang mga testigo na yan, binayaran tong prosecution team, kaya ganito, kaya kompromiso yan, therefore, i-dismiss nyo ito. Ganon po ang nakikita ko rito, sooner or later gagamitin nila. Kasi yun lang po ang pwedeng kadahilanan. And nakita nyo, bawat appearance nila sa publiko, nag-iiba-iba yung kwento. Sinabi nila noong una, $2 million yung binigay nila sa akin para sa ICC. Tapos, nung isang appearance, $1 million daw, isang maleta. Then, eventually, naging 6 na maleta na tago 1 million, $6 million na. So, paano na ngayon to? Ano na ngayon yung tunay na version ng kwento nila? At sinasabi ko nga dito, palagi, kung kaya kong suhulan yung ICC, hindi ba nila naisip na mas lalong kayang-kaya ni Duterte suhulan yung ICC? Pabayad pa lang nila sa abogado, $2 million a month na at least. Di pang isang buwan lang yung ibinigay nila. Di ba? Di mas may capacity sila to do that. Pero hindi nga ganyan ang mga institusyon, lalo na sa Europa. Hindi yan sila masusuhulan ng ganyan-ganyan. Kaya kailangan na lang nilang dungisan through this 18 bodyguards. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.